Ito pang pag-uusapan natin, the church, God's indestructible people. The church na sinasabi ay ang tao ng Diyos, mga tao ng Diyos. And having said that, ang salitang indestructible, nagpapaintindi na hindi kailanman masisira. Hindi kayang sirain ng kaaway ng ating kaluluwa. Organizations come and go. May mga organisasyon na kung minsan akala mo talagang napakalakas. Maraming mga nag-anib sa organisasyon na yaon. And yet, maya-maya, nagkagulo. Nagkaroon ng division, naghiwa-hiwalay, and later on, nawala ang organisasyon. At ang nangyari, hindi lang na nawala kung minsan ang pangalan, pati na yung mga tao. Because it is just an organization. Pero ang church ng Panginoong Jesucristo is a living organism. Living organism na hindi pwedeng sirain, hindi pwedeng patayin. Indestructible, sa madaling salita. It is not also, ang church ng Panginoon, ay hindi lang po parang a covenant between people, agreement lang that we join together. Kaya mayroong tinatawag sa local church, the church covenant. Now, it is not wrong in itself, pero that is not the essence diyan. First of all, ang covenant na yun is a reflection ng covenant natin doon. Now, mayroong 4 na matalinhaga na mga larawan ng eklesiyang ito. 2 lang po ang pag-uusapan natin ngayon, pero i-mention ko na po ang 4. The first one, ipinapahayag ang eklesiya, the church or the people of God, na parang building. Hindi po siya building. Hindi po siya physical building, pero parang building. Meaning, mayroong pinagsisignify na pag ginamit ang salitang yan, describing the ecclesia ng Panginoon, nagpapaintindi ng kagandahan, beauty, and then stability. Malakas, hindi pwedeng sirain, hindi pwedeng gapiin o matalo. That is the church of Jesus Christ. Now, ang pangalawa, it is also the body of Christ. Yun ang pag-usapan pa rin natin, the body of Christ. Katawan ni Kristo. Na kung saan ito po, ang ulo ay ang Panginoong Jesucristo at ang katawan ay ang church. And it signifies, nagpapaintindi ito ng unity at paglalago, growth and unity. Ang ibig sabihin, ang katawan ng Panginoong Jesucristo ay parang katulad ng katawan mo na nagsimula na maliit, lumalaki. Nag-grow, lumalago. Okay, dahil ang buhay na organismo ay lumalago. Okay? Hindi lang na lumalago ito collectively, corporately. The other two, ang tinatawag the bride of Christ, ang nobya ng Panginoong Jesucristo. Nagpapaintindi rin, nagsisimbolo ng kagandahan, ng loyalty, at ng purity ng eklesiya sa relasyon niya sa Panginoon. And then, of course, ang last is, it's a family, pamilya. It's a pamilya, nagpapaintindi ng matapatang paglilingkod sa Panginoon. So, I'll be dealing with the two today. Okay? So, having said that, let's start with this one. The church. It is a building signifying its beauty and stability. Again, huwag kayong makonfuse na ang tinutukoy natin dito, building. It's a metaphor. Pag sinabing metaphor, alam natin yon, matalinhaga. So, pag sinabi building, hindi ito physical building.
pero nagpapaintindi na ang eklesiya ng Panginoong Jesucristo ay napakaganda. In fact, similar sa building, ang word na temple at ang word na habitation of God. The dwelling place of God. And then, nagpapaintindi ng stability. Meaning, hindi basta at hindi talaga masisira. Ang dinaanan ng eklesiya ng Panginoon, simula nang magsimula sa New Testament, ay parang napakahirap. At parang sa pag-aakala siguro ng mga nag-o-observe from the outside, ay nawala na ang eklesiya ng Panginoon. Why? Kung pag-aralan nyo ang history, biblical at maging secular history, makikita nyo doon ang pag-persecute, ang attempt ng Diablo na sirain at i-obliterate, alisin sa mapa, alisin sa existence ang eklesiya ng Panginoon. So nagsimula ang persecution kahit na doon sa Book of Acts. Makikita na po ninyo doon. Kasi nagsimula na rin doon ang eklesiya ng Panginoon. And then, hanggang sa dumating at naging full bloom ang paghahari ng Roman Empire sa sanlibutan na talagang sinira at gustong ubusin, pagpapatayin ang mga tunay na mananampalataya, yung tao ng Panginoon. And yet, sabi nga ng isang writer, for every Christian martyr na pinapatay, ang bali pumapalit, 10. Kung may pinapatay na 10 mga mananampalataya, ang pumapalit, 100. At kung may 100 na namamatay, pinapatay sa panahon ni Nero na mga mananampalataya, 1,000 ang pumapalit. Sabi pa nga, the blood of the martyrs is the seed of the gospel. Ang dugo ng mga martyrs na pinagpapatay noon ng Roman Empire sa pamagitan ng mga ginagawang katuwaan noon ang mga mananampalataya. Pinaghuhuli sila, ikinukulong sila, at pinaglalaban sila doon sa Colosseum. Parang Colosseum dyan. Pinaglalaban sila doon. Mga gladiators, mga Christians ang karamihan doon. At you have to survive or else, patay ka. At kung makasurvive ka, you become a free man. Naging libre ka na tao. History po yan, mga kapatid. Binanggit na rin yan, partly, intimating ng persecution na yan sa Book of Romans. Okay? So, ang ibig ko sabihin, dumaan po sa grabing persecution. And yet, the Church of the Lord Jesus Christ, hindi po nasira. It is truly indestructible. Ito ang verse, ang Panginoon mismo nagsabi, sabi ni Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ang verse 17 yan, Blessed art thou, Simon, the son of Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. Meaning, ang pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi kaparaanan ng tao o hindi dahil sa abilidad ng tao na parang i-discover niya, i-research niya, at makikilala niya ang Panginoong Jesucristo through research. It's not. It is a revelation of God the Father to those people who will humble themselves before God. And si Peter ay isa po diyan. And pagkatapos niyan, binanggit ng Panginoon ang verse 18. Sabi sa verse 18, And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Take note po, mga kapatid, sabi ng Panginoon, I will build my church. At ang rock na sinasabi niya dito, hindi po si Apostol Pedro. So we move on. Babalikan natin yan mamaya. So Ephesians 2:19, ito ang sabi ng verse.
Therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, the oikos of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. May tinatawag po dyan, foundation of the apostles and prophets. Now, ang paraan kasi noon ng pagpapatayo ng building, mayroong tinatawag superstructure at mayroong tinatawag substructure kung sa panahon natin ngayon. May substructure, that is the foundation. Yun ang tinatawag chief cornerstone. Na si Jesus Christ daw ang chief cornerstone. Bawat corner ng building, mayroong malaking foundation yan. Now, kung sa engineering, ang tawag dyan, independent footing. Okay. Tapos, makatapos niyan, mag-spread pa yan ng foundation sa ibabaw ng pundasyon na yon. And then, pag nakalatag na yung foundation, then, saka na magpapatayo ng superstructure, mga building. So, ganun ang paraan noon. So, ang sinasabi po dito, hindi po ang mga apostles ang foundation, kundi sila po ang naglatag. Sila ang naglatag ng foundation, meaning pagpapasimula, pero inilatag nila ito sa pinaka-chief cornerstone, the very foundation. And then, pagdating mo sa verse 21, 22, nandiyan na po ang word. In whom all the building, describing the church. Ulitin ko, hindi po ito literal building, church building, or building, kundi ito po ay metaphorical, matalinhaga. In whom all the building fitly framed together grows unto an holy temple in the Lord. So lumalago. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Nagpapatuloy pa na pinapatayo ng Panginoon ng kanyang eklesia. In whom you also are built together. Ikaw, ako, pinapatayo dyan ng Panginoon, built together, for an habitation of God through the Spirit. Okay? Through the Spirit. Sa pamagitan ng banal na Espiritu. And then, dito mga kapatid, kinuha natin itong first point natin na ang eklesia ng Panginoon is supernaturally built. Pinatayo ng Diyos mismo, kaya't supernatural. Hindi kayang gawin ng tao. Ang tinatawag nating church planting, hindi na tayo mismo ang nagbibuild ng church. Marahil, nagpatayo ka ng church building. But it is God who builds the church. At doon makita natin si Christ involved, ang banal na Espiritu involved, at ang Ama ay involved doon. So, the builder is Christ Himself. Hindi tayo magkakamali dyan. Sabi niya, I will build my church. At hanggang ngayon, maaari pa rin i-quote yan na verse, I will build or I am building my church. Kasi hindi pa po tapos na pinapatayo ng Panginoon ang kanyang spiritual building, which is called the church. Ecclesia. Ang pinakapundasyon mismo is the rock na si mismo ang Panginoong Jesucristo. Now, pagdating natin doon sa last point, yung satisfaction of the church, we will study further about the rock na kung saan doon umagos ang tubig na dalisay na pinag-inuman po nila. And that is pointing to the Lord Jesus Christ. And the materials, tayo, we are lively stones. Okay? So, mayroong builder, mayroong foundation na nalatag, mayroong naglatag ng foundation, the apostles and the prophets, and then mayroong mga pinapatayo ang Panginoon na superstructure na ang ginagamit ay hindi po literal material bricks, kundi buhay ng tao. Lively stones. So, isa-send po natin ang mga verses na yon. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. And did all drink the same spiritual drink?
for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Kung Bible reader ka, lalo na kung lumaki sa Sunday school, alam mo ang istorya na ito. Ang istorya na yan, ang mga tao ng Diyos, the Israelites, mula sa Ehipto, pinalabas sila ng Panginoon at pinagpamarcha sila ng Panginoon papunta doon sa lupang pangako. But on their way, nagreklamo sila hanggang ang Panginoon gumawa ng milagro po dito. Sabi niya kay Moses, strike the rock. Hampasin mo yung bato na yan na malaki. That's a living rock. At nang hinampas ni Moses, lumabas po doon ang agos o ang tubig na dalisay. And you know, ipinapakahulugan ito ni Apostol Pablo na itong rock na ito ay ang Panginoong Jesucristo na nang siya ay patayin, nang siya ay hampasin, quote and quote, then lumabas po, of course, ang satisfaction ng buhay natin sa pamagitan ng kanyang dugo. Na yun nga po ang nagdala sa atin na tayo ay naging o isinilang diyan sa living organism, the church. Medyo mahirap, pero maya-maya ipaintindi natin ito. Ibig sabihin, the rock was Christ. At na ang Kristo na ito, na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nang lumabas po, o kaya't nang mabubo ang kanyang dugo, lahat ng mga taong tunay na nanampalataya sa tunay na Kristo na nagbayad ng kanilang mga kasalanan, sila ay binili sa mahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo. Sila ang tinatawag the church, ecclesia. You can read it in Acts chapter 20, verse 28. Later on, babasahin din natin yon. Sabi doon, take heed unto yourselves and to the flock of God, which was purchased through His blood. Ang the flock doon at sinasabi ay ang ecclesia na binili. So, parang katulad yan sa sa Old Testament na nang operahin, kunin ng Panginoon ang isang rib ni Adan at ginawa sa Eva. Eve is a picture of that ecclesia. Okay? Matalinhaga. Oo nga, matalinhaga, pero we'll simplify that. So itong rock na ito, meaning hinampas po ito, and then lumabas po ang tubig na dalisay. Then, ito ang sinasabi, the rock foundation. I will build my church. Sa rock foundation na yan, hindi po si Pedro ang bato na yan. Okay? Ang bato na yan, si Jesus Christ. That is the Greek word Petra, iba sa word na Pedro, na ang salita naman sa Greek ay Petros. Okay? Then, ito pinatunayan pa sa verse 1 Corinthians 3:11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Wala nang ibang pundasyon ng pananampalataya, tunay na pananampalataya, kundi ang Panginoong Jesucristo. So kung tinatanong tayo, sino ang founder ng Christianity? Ang Panginoong Jesucristo. Pero tanungin mo ang mga kaibigan nating Mormon, sino ang founder ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or the Mormons? Si Joseph Smith, may founder. Sino ang founder ng INK, Iglesia ni Cristo na pinundar ni Felix Manalo? Si Felix Manalo. But ang founder ng Ecclesia ng Panginoon is Jesus Christ Himself. He is the foundation, the rock foundation. Now, patungkol sa materials, ito po ang materials. You also as lively stones are built up a spiritual house. So nakita nyo ang metaphor? Ang mga tunay na mananampalataya para kayong mga bato na inilalagay doon sa ginagawa ng Panginoon na spiritual building. Pag may taong naliligtas dahil tunay na nampalataya sa Panginoon, inilalagay siya doon.
At ito ay tinatawag living or lively stones. Hindi po ito na parang membro ng kung anong relihiyon, organisasyon na nakalista doon ang membership nila. Okay? Unholy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Okay? Nakita natin, it's a building signifying its beauty and stability. Ang pangalawa, it is the body of Christ, signifying its growth and unity. Meaning, ang lahat ng mga local churches na mga tunay na nampalataya nga sa Panginoong Jesucristo ay dapat maging malakas, stable, dapat maging kahali-halina na parang temple of God or habitation of God. Ang pangalawa, as the body of Christ, nagpapaintindi ng paglago at ng unity. Pagkakaisa. Halimbawa, parang ipinapalaglarawan na kung pag-aralan mo ang katawan ng tao, parang kalintulad ng body o ng katawan ng Panginoong Jesucristo, which is the church. Okay? Kung sa application sa atin, ang paglago ng bawat isa ay doon nangyayari sa small group, sa silula, sa cell. Ang pagpapakain doon, alam naman natin yon, ang organ, hindi po yun ang pinapakain. Ang silula, the cells of our organs and our tissues. So, ang ibig sabihin, it's not the organ that grow. It is the cell. So, mamaya apply natin ito. So, Ephesians 1:22 and 23, itong sabi ng verse, and He put all things under His feet and gave Him to be head, si Jesus Christ ang head, over all things to the church, which is His body. Nakita niyo ang connection? Si Jesus Christ, konektado sa katawan. O ang katawan, konektado kay Kristo. Si Christ ang head, tayo ang katawan. The fullness of Him who fills all in all. Hindi lang na ang eklesiya ng Panginoon ay supernaturally built. It is also supernaturally strengthened. Pinapalakas ng Panginoon ang kanyang katawan, ang eklesiya. Pinapalakas ng Panginoon. Christ, the head, gives the commands. Okay? Si Kristo, dahil siyang ulo, siya ang nagbibigay ng utos sa lahat ng parte ng katawan. Ganon din ba ang nangyayari sa literal na katawan natin? Di ba? Mayroon tayo ng CPU sa ating ulo. Oo. Central Processing Unit. So, yun ang brain natin. Okay? Doon, kung ano ang nararamdaman ng katawan, pumapasok yan sa brain natin, ini-interpret ng brain at nagbibigay ng command. Nagbibigay ng dapat na action mo. Hindi yan magkakamali. Pag nagkamali, may problema ang utak. Christ, the head, commands and gives the strength to do. Okay? Very important. Bawat tunay na mananampalataya, mayroong command center diyan na ang Panginoon ang nagsasabi, ito ang tama, ito ang mali, itong tama, yun ang gawin mo, itong mali, wag mong gawin. And then, ito ang tama, narito ang lakas para magawa mo yan. Responsibilidad po yan ng head. Okay? And then the Holy Spirit na nasa loob natin, pinapalakas po tayo ang espiritu natin. Pinapalakas ang espiritu natin at ang ating katawan, binubuhay, quickens the mortal body, sabi ng Romans chapter 8. And then the under-shepherds, yung mga ginagamit ng Panginoon na mga human instruments para pakainin at palakasin ang mga mananampalataya. So nakita niyo yung picture? Paano pinapalakas ng Panginoon ang kanyang eklesiya, ang kanyang katawan?
Involved ang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, at ang bawat parte ng katawan, especially doon sa feeding and edifying of God's people. Now, with that, kailangan natin itong verses na ito. Tingnan yung verse. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ano ang ibig sabihin yan? Lahat ba ng membro ng katawan ng Panginoong Jesucristo ay kailangang magkaisa sa isang organisasyon? Meaning, lahat ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo dapat nagkakatipon sa iisang lugar? That's impossible. Mayroong tinatawag local churches na sila ay sa bawat lokalidad ay nagre-reflect ng body ni Christ. Prototype, sabi ko nga, prototype. So, they cannot be in union, but they are always in unity. Dahil ang nagpo-produce ng unity ay ang banal na Espiritu. Okay? Endeavoring to keep the unity of the Spirit. Paano ito nagkakaisa? May head, ang Panginoong Jesucristo, nagbibigay ng command, then nagbibigay ng lakas para ang lahat ay gagalaw. Okay? So, ano naman na ito na command? That's the Word of God. Nagkakaisa sa isang doktrina na nagkakaisa na ang banal na Espiritu na nandito sa akin, nandyan din sa iyo kung ikaw ay tunay na mananampalataya. So, there is one body, one Spirit, just as you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one form, that is one form of doctrine, one baptism. Hindi po ito ang water baptism na tinutukoy dito, kundi yung paglilibing o pagbabaon ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya diyan sa iisang katawan. Nabanggit ko na yan, 1 Corinthians 12:13. Who is above all and through all and in you all. Then pagdating mo sa verse 11 and verse 12, ito ang pagpapakain at pagpapalakas ng mga mananampalataya. Now, ngayong panahon, maaring gawin ito globally. Pero in some degree. Bakit? Kung mayroon ka ng online preaching of the Word of God, ang mga tunay na mananampalataya na maka-access diyan, mapapakain ng salita ng Diyos. Noong wala pa nitong internet, local, ganito. Pag nandito kayo, kakain kayo ng salita ng Diyos. Okay? Ang pagpapahayag o kaya ang paghahanda ng pagkain ng salita ng Diyos, ginagawa ito ng mga lingkod ng Diyos. Tingnan nyo ang verse. And He Himself gave some to be apostles, and some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Now, daanan ko lang ito. Itong mga apostles and prophets, nabanggit na natin kanina, yun ang naglay ng foundation. Matapos ang foundation, wala na po ngayon ng mga apostles and prophets. Ang mga nandito ngayon ay ang mga evangelists or mga missionaries. And then, yung pastors and teachers na inilagay ng Panginoon sa mga local churches para sila ay pakainin ang mga mananampalataya and then palakasin para sila ang gagawa ng ministry. Hindi po na ang pastor o ang mga equippers at ang mga edifiers ang gagawa pa rin ng trabaho ng Panginoon. Parang ang picture ay yung Jethro Principle of Leadership, may konti lang na pinapalakas, then ito naman may grupo na pinapalakas and so on and so on. So the point is, may mga pastors sa isang local church. And then, ito naman, mga kapatid,
pag lumakas ang mga mananampalataya, sila po ang gagawa ng ministry ng Panginoon. Meaning, kung saan ka na lugar, kung saan ka nilagay na Panginoon na trabaho, gagamitin ka ng Panginoon na maging bibig ng Panginoon, kamay ng Panginoon, katawan ng Panginoon doon. Okay? Kung sa isang pananalita pa o sa ibang pananalita, ang mga pastor na nag-aalaga ng mga karnero, hindi po ang pastor ang nanganganak ng karnero. Tama. Alin ba ang nanganganak? Karnero o pastor? Karnero. So pag pinapakain maigi ang mga karnero, natural, mabubusog sila, lalakas sila, lalago sila, then sila po ay gagawa ng ministry. So, dapat nakikita po natin ito. Pagdating mo sa verse 13, tingnan nyo ang mga goals dito. Till we all come to the unity of the faith. Meaning, ang bawat isa naturuan at nagkakaintindihan tungkol sa pananampalataya, the form of doctrine, and of the knowledge of the Son of God, intimate na pakikipag-ulayaw sa Panginoon, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Meaning, ang bawat mananampalataya, ang goal ng Panginoon, maging Christ-like tayo. At ang Ecclesia, the body of Christ, lahat ng parte ng katawan ng Panginoong Jesucristo ay nagpa-function, nagtatrabaho. Hello, makinig ng maigi. Darating tayo mamaya sa application. Then, pagdating sa verse 14 and 15, that we should no longer be children upang hindi na tayo parang mga batang musmus. Okay? Tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Now, medyo kung intindihin mo ito, mga kapatid, may kahirapan po iyan sa ating kapanahunan ngayon. Alam nyo, maraming nag-claim na sila ay Church of Jesus Christ. At marami pang nag-claim na sila ang Eklesiya ng Panginoon. In fact, nag-away-away nga. Dahil kami ang tama talaga. Ang unang organisasyon, ang unang church ay ang Baptist Church doon sa Jerusalem. Ang unang Baptist preacher, si John the Baptist. At si Jesus Christ, member doon ni John the Baptist. Grabe naman, pinababa mo si Jesus Christ, naging member lang doon ni John the Baptist. Walang organisasyon pa noon, remember that? And you cannot trace the organizationally ng grupo na tinatawag natin Church of Jesus Christ. But you can trace them doctrinally. Hello, makinig ng maigi. Maikukumpara mo. That's why sabi dito, kailangan ang mga mananampalataya pinapakain ng tama upang hindi sila maging parang bata na hinahatak-hatak ng kung saang doktrina at kung saang persuasion. No, they must be strong, stable. Alam nila ang tinatayuan nila and they can defend it by the Word of God. Hindi dyan sa kung anong mga trail of the blood, na kung anong mga sinong gumawa ng history na yan. What I'm trying to tell you, mga kapatid, is ang Eklesiya ng Panginoon, indestructible ito. Pero kailangan silang lumakas. At ang pagpapalakas ng Eklesiya ng Panginoon, Diyos mismo ang gumagawa at kapartner ng mga lingkod ng Diyos at ng buong parte ng katawan. Okay? Ito pang ibig sabihin dito. Speaking the truth in love may grow up. Lalago po siya. Then, from verse 16, ito na po ang napakagandang picture po dito. From whom the whole body, ang buong katawan, joined and knit together. Gano'n, no? Join. Parang mga joints natin, nagkakasugpon-sugpon o nagkaka-connect. Joined and knit together by what every joint supplies. Bawat parte, mayroong sinusupply na pampalakas sa katawan ng Panginoong Jesucristo, mayroong sinusupply
na pampapalago sa katawan ng Panginoong Jesucristo. According to the effective working, saan yung effective working? Sa loob, by which every part does its share. Hello. Sabi ko sa inyo, ang local church is a prototype of this body of Christ. Meaning, sa atin, bawat membro, nagagawa ba natin ito? Every part does its share. Ang kamay ba nagtatrabaho? O baka ang trabaho ng kamay gustong gawin ng paa? Maliban na lang kung katulad ka ng mga ipinanganak na wala na ng kamay, paa, sumusulat sa pamagitan ng paa. Kumakain sa pamagitan ng paa. Ayun. Ang ginagawa ng kamay, ginagawa ng bibig. Pag katulad ni Nick Buyashik, nagluluto ng itlog, ang gamit bibig. Dahil wala siya ng kamay, ang paa niya ganyan lang kahaba. So, but the normal body of Christ with all its parts, every part has its own function. At napakaganda ng pagpapaintindi diyan kung ito ay nangyayari sa isang local church. By which every part does its share. Anong dahilan? O ano ang magiging resulta? Causes growth of the body. Kung may mga dysfunctional na parte ng katawan, ano ang mararamdaman? Masakit. May pain. Di ba? Hindi makagagawa ng nararapat na gawin kasi mayroong dysfunctional part. Okay? Every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Then, ito ang pagpapalakas ng banal na Espiritu. Now, may isa pa akong punto dito. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Now, pagpapalakas ito, first, makinig, individual Christian. Ang banal na Espiritu na nandyan sa'yo, nananahan sa'yo, pinapalakas ang Espiritu natin sa pamagitan, of course, prayer and the Word, okay, pakikipag-ulayaw. Pinapalakas tayo para ang Espiritu natin, sa pamagitan ng lakas ng banal na Espiritu, mapapasuko natin ang kaluluwa natin. Mapapasuko yan sa leadership ng Espiritu at pati na ang katawan natin. So anong ibig sabihin? Individually, pinapalakas. But there is also another truth for this. Pinapalakas ng banal na Espiritu ang corporate body ni Christ. Meaning, hindi lang isang parte. Halimbawa, daliri lang ang pinalakas. Hindi malakas ang ibang parte. Pwede ba yon? Every part, pinapalakas yan. Meaning, the whole body is in focus. Na kailangan lumakas ang body ni Christ na mamagitan ng pagpapakain siya ng tamang pagkain, pagtatrabaho ng banal na Espiritu upang magawa ang trabaho na pinapagawa ng Diyos. How do we know these supernatural workings? Paano natin nalalaman ito? Una, binuhay tayo. First, He regenerates us and gives us eternal life. Saan nga galing eternal life? Sa Diyos. So, konektado tayo doon. Then, binigyan tayo ng consciousness. Ano bang consciousness sa Bicol? So, gives us consciousness of our relationship to God. Kung tunay ka na mananampalataya, conscious ka talaga diyan. Natunay ka sa Diyos. Sa simple lang, magkasala ka, wala namang nakakitang tao. Dahil tunay ka na mananampalataya, hindi ka mapalagay. Nandyan yang nagsasabi sa'yo, mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo. Consciousness ang tawag diyan. Para kang tao na nakabaro ng puti, galing palang maligo at nagbaro ng puti, sinabuyan ka ng putik. Conscious ka dyan. At ang consciousness mo dyan, nagbibigay sa'yo ng reaction na, ayaw ko nito, ayaw ko nito. That is consciousness against sin.
Consciousness of God's presence. Sa presensya ng Panginoon. Nandyan yan sa iyo kung tunay ka na mananampalataya. Kung hindi ka conscious dyan, lagyan mo ng ikis ang buhay mo. Baka hindi ka related doon. Hindi ka connected. And then, relationship to God and our connectivity with our fellow believers. Membro ka ng katawan ni Kristo? Ano ka? Kamay? Konektado ka sa katawan. Tama? Mata? Konektado ka sa katawan. Okay. So, having said that, ito ang mga verses. Pag-aralan po muli ninyo ito. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Tunay ka na ng palataya sa tunay na Kristo na nagbayad ng iyong kasalanan, ipinanganak ka na muli. And everyone who loves Him, who begat, loves Him all who is begotten of Him. Everyone who loves Him, who begat. Sino? Meaning, natuto kang umibig sa Diyos na naging o nagpanganak sa iyong muli. So, nagkaroon ka ng eternal life, may consciousness ka, ikaw ay buhay na ngayon. So, ang nagbigay sa'yo ng buhay, na-in-love ka doon. Because first of all, He loves you. And then, yung epekto na yan, pagpapaintindi sa atin na conscious tayo sa vertical relationship natin. Pero mayroon ding mga mananampalataya na ipinanganak ding muli, membro din ng katawan ni Kristo, conscious tayo doon sa connectivity natin sa kanila. Yan ang word. Also loves Him who is begotten of Him. Sino ba yung begotten of Him? Ang ibang mga mananampalataya. Then, natuto rin tayong umibig sa kanila. By this we know, and that word know is not just theoretical. By this we know, that is the word discern. We can discern, we can be conscious. Na tunay tayo kay Jesus Christ ang relasyon natin at tunay din tayo na konektado sa mga tunay na mananampalataya. So ang point ko is, ang consciousness na mayroon din siya ng Espiritu at mayroon din ako ng Espiritu, naramdaman ko yan, patulad. Alam niyo ang word na sa magkakapatid, lukso ng dugo? Alam niyo ang word na yan? Lukso ng dugo? Parang, hindi mo pa kilala, kapatid ko pala ito. Kaya pala nang magkita kami, parang lumukso ang dugo ko. Yun ang ibig sabihin. That is consciousness. Now, sa negative naman, ganito. I don't know kung mayroon kayo na experience dyan. Sino sa inyo nakausap sa mga ministro ng iglesia? O membro ng iglesia, nakausap nyo at gusto makipagdebate? Nakausap nyo? Mormons. Pagsimula mo palang pag-istoryahan, parang may nagaganon sa iyo na banal na espiritu na, oops, ibang espiritu diyan. Ibang espiritu diyan. That is consciousness. Alam nyo? Ayun mga kapatid, ang mga mananampalataya, dahil related tayo sa Panginoon, konektado tayo sa isa't isa, kailangang nalilearn natin yun, nadidiscern natin yun. Sumunod na verse. Tingnan niyo ang verses na ito. But now, God has set the members, each one of them, in the body, just as He pleased. And if they were all one member, where would the body be? Oo nga, kung lahat puro mata. One member, where would be the body be? But now, indeed, there are many members, yet one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. No, much rather, those members of the body which seem to be weaker are necessary. Hindi pwede na ang mata sasabihin niya, ay, ikaw kamay, hindi kita kailangan. No. Bawat parte may function at bawat parte importante. Pangangailangan, may pangangailangan. Okay, next. And those members of the body which we think to be less honorable, on this we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. Tama yan. Real na real yan. Ang mga members natin, ng katawan natin, na less honorable, hindi presentable, hindi dinidisplay, pinag-iingatan natin yon, greater honor. Di ba? So, very clear ito. Then, next, ito na po. But our presentable parts,
have no need, but God composed the body, having given greater honor to that which lacks it, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. In the body of Christ, sa body concept, lahat ay napapalakas, lahat ay napapakain para lumakas, lahat po ay naaalagaan. Now, ang tanong dito, if we are the prototype of that ecclesia, ganun ba ang nangyayari sa atin? Do we have that discernment, that consciousness, na kung ang isa ay may kahirapan, nararamdaman din natin? And if one member suffers, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. Pag maintindihan ninyo ang body concept na ito, lalo na ngayon sa panahon natin na mayroon tayong mga group chat. Hello? Group chat kayo. WAFCO may group chat. Nag-share doon. Nagsabi, sis, please pray for me. Medyo mahina ang katawan ko ngayon. Do we really pray? Do we share? Kasi ganun ang ibig sabihin yan. Okay? Nararamdaman mo, dahil parte ka ng katawan, may sakit ang parte, nararamdaman para may sakit ka na rin. Naghihirap siya, naghihirap ka na rin. May mga mananampalataya, pastors na alam ko, nangangailangan dahil nasa ospital, I shared. Why? Para makilala nila ako? No, it's not. Ang iba nga, hindi ko kilala by name, pero nararamdaman ko, ang nararamdaman nila. Why? They are part of the body of Christ. At hindi mo naman kailangan sabihan, do you need that? No, it's a consciousness. Consciousness, natural consciousness. If you are related and if you are connected, yun pang katotohanan ng body concept. There is no problem as the strengthening. God makes the strength or made the strengthening possible by the grace of the Lord. Pero ang tanong, are we conscious? Ganyan po, mga kapatid, ang application ito. We are not an organization, quote in quote. We are a living organism na nararamdaman mo kung parte ng katawan mo may namamaga. Hindi na kailangan sabihan ng ibang parte na may sakit, kailangan mong turuan. Ang pangalawang application, tingnan yung word. If one member is honored, all the members rejoice with it. Ganito bang nangyayari? May nakapasa. Mayroong umasinso. Ano ang sa puso natin? Nainggit. Pag nainggit ka, there's something wrong. Baka hindi ka konektado. Diba? Hindi ba na kung membro ka ng katawan, parte ka ng katawan, pag ang katawan ay pinagpapala, isang parte ng katawan ay maganda ang composure, hindi ba? Dapat natutuwa tayo. So the application is very simple, mga kapatid. If we are members of the body of Christ, we are related to God, who caused us to be born again, we must connect and share to others. Sabi ka, Pastor, hindi naman sila Baptist. May mga Baptist na hindi rin tunay. It is sad. Hindi tunay na mananampalataya. Back twist kung minsan. Pero may mga hindi naman Baptist, pero tunay. Hindi tunay. Okay? I'm saying, let us discern, and by the grace of the Lord, you are taught the doctrine, you have seen how it is lived, and then i-apply po ninyo. By the grace of the Lord, be with us.